Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila
pangalan niya may kagalakan at doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niya sadyang wagas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Minsan pa! O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman.
Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
Hindi po kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Minsan pa. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, Lord! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration, Bahay Pagsamba. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng nakatutok pa rin sa ating live streaming. At sa ating pong ngayon po ay nasa recorded video po tayo. Bakit po? Kasi po nagkaroon lang po tayo ng konting technical difficulties regarding po sa ating internet connection. Pero hindi tayo mapipigilan na abutin at bulayin at maranasan, marinig ang mensahe ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Pinagpalang umaga sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao, at sa lahat po ng nakatutok po sa buong panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast and video recorded
Purihin po ang Panginoon. Isa po pinagpalang umaga sa bawat isa. Again, welcome po kayo sa His Presence Church, Cavite and Batangas. This is Pastor Marvin Marquez, ang Senior Pastor ng His Presence Church, Cavite and Batangas. Welcome po kayong lahat mga kapatid. At tayo po ay nasa Book of Genesis pa rin mga kapatid. At tuloy-tuloy po ang ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon every Sunday sa biyaya niya. Ngayon pong araw ay unang linggo sa buwan ng Oktubre, October 6, 2024, at sa ganap at oras na ito mga kapatid, tayo po ay magse-celebrate ng Lord's Supper ng Panginoon at patuloy tayo magse-celebrate ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, ating hinihintay at kinapapanabikan ang muling pagbabalik ng ating buhay na Diyos, ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Purihin po ang Panginoon. Good morning sa lahat po na nakatutok po sa ating video recorded mga kapatid. Huwag kayong mag-alala at pwede nyo po itong ulit-ulitin at naka-upload na po ito sa ating ito po sa ating official Facebook page at ganun din, naka-upload din po ito soon sa ating pong live YouTube premiere sa ating official YouTube channel, His Presence Church, Cavite and Batangas. Huwag kakalimutang i-like, i-follow. Pwede nyo rin po itong i-share yung ating link ito pong video recorded na ito sa inyo po mga messenger, sa inyong loved ones, sa inyong mga katrabaho, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, sa inyong patuloy na mga nakakasama at nakakasalamuha sa araw-araw. Pwede po tayo mag-share nito. Okay, libre po yan mga kapatid at wala po itong bayan. Purihin po Panginoon, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating panibagong series, panibagong chapter, panibagong yugto na ating pong tatahakin sa buwan ng Oktubre at tayo po ay nasa ikahuling bahagi na po ng series natin patungkol kay Abraham. Yung journey ni Abraham for the last, kung doon ko nagkakamali, for the last 1 or 2 years na po na tinatahak po natin ang Book of Genesis at sa Life of Abraham, Genesis 12. Ngayon po nasa Genesis 25 na po tayo. Sasarado na natin yung chapter na ito ng buhay ni Abraham. Alam ko po marami kayong natutunan, marami tayong narinig mula sa Panginoon na mga mensahe, paalala, pagtuturo, pagpapala, inspirasyon, kagalingan, himala sa ating buhay at mas naniniwala po kung mas naranasan nyo po yung pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, isang maganda at pinagpalang umaga po, linggo ng umaga sa ating lahat, Kung doon ko nagkakamali, nasa 80 days na lang po o plus ang inihintay natin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero every Sunday is God's celebration of God's goodness. It's a Sunday worship celebration. Bakit po? Dahil sa kabutihan po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Purihin po Panginoon, kahit na tayo ay may problema sa technical, ay tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo hihinto para po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon, bago po tayo manalangin, nais kong batiin po ang lahat po na nakatutok po sa ating video recorded. Good morning po, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga kapatid. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast, ang ating official FB page mga kapatid. At binabati ko po kayong lahat mga kapatid, di ko man po kayo nakikita ngayon ng live, pero binabati ko po kayong lahat ng pinagpalang umaga po at i-enjoy natin ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. I-enjoy natin yung presence ni God, yung word ni God, yung patuloy na pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siya mangunguna sa atin. Pero bago yun mga kapatid, tayo po muna ay sandaling tumahimik at tayo po ay sandaling manalangin. Tayo po ay dudulog sa ating buhay na Diyos. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa isang panibagong linggo, panibagong araw at buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat Lord na kahit marami pong mga pagsubok, kahit napakarami pong mga bagay na pwede pong magpababa, magpahina ng aming
pananampalataya. Pero Lord, hindi mo hinahayaan na kami po ay malayo sa iyo, mas lalo mo kaming inilalapit sa mga problema na ito, mas lalo mo kaming nilalapit sa iyo, mas lalo naming nakikilala ka, Panginoon, lalo kaming namamangha sa ginagawa mo sa aming buhay. Kaya Lord, lubos po ang aming pasasalamat, lubos po ang aming pagdakila sa iyo, Panginoon, sa iyong walang sawang gabay, patnubay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy po naming itinataas ka, dinadakila at niluluwalhati ang iyong pangalan. Lord, sa oras na ito, kami po ay nagsusurrender ng aming buhay sa aming mga nagawang kasalanan. Ikaw po ang nakakasiyasat ng pinakamalalim sa aming mga puso. Alam namin, Panginoon, batid mo, wala kaming maitatago, wala kaming anumang maililihim sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakamali, isip, salita at gawa. Anumang bagay, Lord, na hindi po kayo nalulugod, hindi po kayo natutuwa at di po namin nagawa yung nais at kalooban mo, Lord. Kami po humingi ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na matalikuran ng lahat ng ito, Panginoon, at patuloy na mabago ng ayon sa nais at kalooban mo at maging katulad ni Kristo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming dalangin, ang iyong banal na dugo siya maglinis sa amin at patuloy, Lord, na maranasan namin ang iyong pong kapangyarihan sa pakikinig ng iyong pong mga salita at sa bagong yugto, Panginoon, ng pagsisimula namin ng chapter 25 ng Genesis. Lord, we thank you for your goodness, for your love, for the message, Lord God, for your faithfulness, Lord God, sa bawat yugto na amin pong tinatahak sa amin pong pagbubulay ng iyong pong mga salita. Sa umagang ito muli, Panginoon, sa iyo po namin sinusurrender ang lahat, our dear Holy Spirit. Ikaw po ang patuloy na magpastor sa amin, kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang kumilos, mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa oras na ito. Kahit po kami ay nasa video recorded, Lord God, ay patuloy naming maranasan, patuloy ka naming madama at patuloy naming marinig ang mensahe at katotohanan ng iyong po mga salita. Our dear Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa amin. Pangunahan niyo po kami, hipuin niyo po ang puso ng iyong mga anak. At patuloy, Lord, gamitin niyo po ang iyong lingkod upang maging daluyan ng mensahe mo, O Diyos, ng iyong mga salita. At bawat salita na lalabas po sa inyong lingkod na kanyang mga labi ay patuloy na maging labi mo, O Diyos. At patuloy, Lord, na anumang bagay ay huwag magawa ang kaaway para ma-sidetrack, ma-defocus, Lord, kundi ikaw lamang, Lord, ang siyang mapapurihan, ikaw lang ang marinig, ikaw lamang po ang tunay na maitataas sa oras pong ito at sa aming mga buhay sa araw-araw, sa aming buong mararanasan, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Excited kami sa unang linggo ng buwang ito. Salamat, Lord, dahil alam namin ay aalalahanin namin ang pinakamagandang, pinakamasaya at pinakamatinding naranasan namin na makilala ka, maranasan namin na, Lord, na looking forward, Lord, ang iyong muling pagbabalik sa amin. Maraming salamat, Lord. Aalalahanin namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo dahil ikaw, Lord, ang tanging Diyos na nagmahal sa amin at walang ibang katulad mo. Maraming salamat, Lord. We will enjoy your presence. We will enjoy your word, Lord God. We will enjoy this day, Lord God, as we celebrate your goodness. Maraming salamat. In Jesus Christ's name we pray by the power of our dear Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Good morning po sa ating lahat at pinagpalang umaga sa lahat na nakatutok po sa ating live broadcast at live broadcast, kundi video recorded na po ito para po maabot po natin po, dahil ayoko pong ma-miss out nyo yung napakagandang chapter ng Panginoon sa atin na bubuksan po ngayon pong linggong ito. Tayo po ay nasa Genesis 25 na po, mga kapatid, at napakarami na po at napakahaba ng ating naging journey sa buhay ni Abraham. At alam ko po marami kayong natutunan, marami tayong natanggap mula sa Panginoon na mga katotohanan ng kanyang mga salita sa
bawat linggo no po ng ating pagbubulay ng Book of Genesis, no, from Genesis 12 to Genesis chapter 25. Yan po yung journey ng life ni Abraham. At ngayon po ay i-close na natin yung chapter ni Abraham at tayo po itutungo na sa mga susunod na buwan ay magbubukas na po yung mga new chapters na ating tatahakin sa Genesis hanggang sa matapos po natin ito sa biyaya ng Panginoon. At kung di pa darating si Lord ay magtutuloy-tuloy po ito para mas lalo po nating maintindihan, maunawaan sa biyaya ng Lord ang bawat salita na nais ng Diyos na ipaunawa sa atin every Sunday. Ayan, purihin po Panginoon. Ready ka na kapatid? Alam kong ready ka na. Kung mag-ready ka na, mag-comment ka dyan mga kapatid ng ready na po ako, Pastor. At naniniwala po ako may gagawin si Lord sa oras na ito sa buhay mo dahil binigyan mo siya ng panahon, ng oras para pakinggan ang kanya pong mga salita. Ayan, purihin po Panginoon. Ang ating pong papasukin sa Genesis 25 ay pinamagatang Death is not the end. Ang kamatayan po ay hindi katapusan. Sabi po ng diksyonaryo, no po, pag sinabing death or kamatayan, it means the action or fact of dying or being killed or the end of the life of a person or organism. Okay? Sabi, state of being dead, the permanent ending or of vital processes in a cell or tissue. So, sa kabilang sabi, expired, ma-expired ka na. It is your end. It is your passing away. Final exit, eternal rest. No? At ito na po yung expiration, your departure from life. Losing your life. Yan po yung ibig sabihin sa Google ng salitang kamatayan. Sa isang episode po ng nais kong simulan po bakit ito yung death is not the end. Kasi po ito na po yung wakas ng buhay ng lingkod na si Abraham. So tingnan natin bakit death is not the end. Bakit ang kamatayan ay hindi katapusan. Sa isang episode po ng series na kung napanood nyo na po yun sa Netflix yung A Good Doctor or Good Doctor kung ako nagkakamali. Kasi nabasa ko lang yung konting preview sa kanya. Sa isang series po ng Good Doctor sa Netflix, tinanong po ng isang doktor na nagngangalang Sean Murphy ang mentor at kaibigan niya na doktor na yung kaibigan niya ay na-diagnose ng cancer. Ang tanong po ni Dr. Murphy sa kanyang kaibigan na na-diagnose ng cancer, ang sabi niya, "Are you afraid of dying?" Natatakot ka bang mamatay? Yun ang tanong niya. Ang sagot naman po ng kanyang kaibigan na doktor na na-diagnose ng cancer, sagot ni Dr. Glassman, "No, I'm not afraid of dying." Hindi ako natatakot mamatay. Ang sabi naman ni Dr. Murphy, "So anong kinakatakutan mo? Then what are you afraid of?" Ano yung kinakatakutan mo? Ang sagot ng kanyang kaibigan doktor, si Dr. Glassman, sabi niya, "Ang pinakakatakutan ko ay yung hindi mamatay." Not dying. No? Ikaw ngayon, ano ang pinakakatakutan mo? Ano ang pinakakatakutan mo sa iyong buhay? Alam niyo po, tayong lahat ay pag pinag-uusapan ng kamatayan, it is a very sensitive part sa buhay natin, yung salitang death. Na po. Marami sa atin, hanggat maaari, madugtungan ng buhay, idudugtong natin ang buhay. Marami sa atin, hanggat mapapahaba natin ang buhay dito sa mundo, ay pahahabain natin. Pero kaibahan dito kay Dr. Glassman, na ang pinakakatakutan niyang bagay sa kanyang buhay ay yung hindi mamatay. Kasi kadalasan, ang iisipin natin, gusto natin, we want more years. Hanggat maaari, tumagal pa tayo, di ba? Ayaw natin na mamatay ngayon, ayaw natin na agad-agad mawala, no? Ayaw natin ngayon na mamatay. Tama? Yung iba sa atin,
meron po sa atin, maaari sa kalagitnaan na nanonood po sa live broadcast, na takot na mamatay. Yan ang pinakakatakutan niya, yung kamatayan. Yung iba naman, iniisip nila, katulad ni Dr. Glassman, mas takot siyang mawalan ng saysay ang buhay niya. Iniisip niya na kung di pa ako mamamatay, hindi niya kinakatakutan. Ang kinakatakutan niya, hindi pa mamatay. Kasi maaring mas takot siyang mawalan ng saysay ang buhay niya. Kasi we want not just a long life, but gusto natin magkaroon ng halaga, mag-matter naman yung buhay natin. Yung iba kasi mga kapatid, akala natin, porkit marami tayong pera, porkit maraming nakakakilala sa atin, maaaring naging tanyag tayo, o maaaring nasa posisyon tayo ng great influence sa maraming tao, akala natin yun ang mahalaga sa buhay. Ang problema, papaano nga kung mamatay ka na? Papaano kung mamatay na tayo? Paano kung mawawala rin naman lahat ng katanyagan, ng ari-arian, ng pera, ng posisyon, ng kapangyarihan, no? Na akala natin yun ang magbibigay sa atin ng permanenteng kahalagahan sa buhay. Pero papaano kung mamamatay tayo, edi mawawala rin lahat ng pinaghirapan natin. Tama po ba? Mawawala lahat ng pinaghirapan. So meaning to say, pag nawala ang lahat ng pinaghirapan, mawawala rin ang lahat, no? Kung sikat ka ngayon, maraming nakakakilala sa iyo. After 100 years, sino pa kaya makakaalala sa iyo pagkatapos ng 100 taon, no? At kahit gaano man tayo ka-powerful ngayon, no? If merong isang mahalagang bagay na itinuturo sa atin ng buhay sa araw-araw, no, mga kapatid, na hindi natin hawak ang buhay natin. Naalala ko po yung napanood ko sa Facebook, sa isang video reels na kung saan sabi niya, ano ang mangyayari sa iyo kapag namatay ka na? Sabi nga, tapos doon, ginawa niya ng parang series yung kanyang life, no po. Parang nangyari po mula sa burol, tapos dumating ang araw ng libing, hanggang sa inilibing na siya, hanggang sa yung mga kamag-anak matapos ng libing, 1 oras pagkatapos ng libing, nag-uwian na. Ikaw, yung mahal mo sa buhay, babalik sa bahay, nagluluksa. Pagkatapos, after a week, nagluluksa pa rin sila, pero kailangan nilang bumalik sa mga normal nilang pamumuhay. After a month, nagbalik na sila sa sarili nilang buhay. Nakakabisi-bisita sa iyo, naalala ka pa, nalulungkot sila. Pagkatapos, after a year, so naalala ka, after 5 years, 10 years, hanggang alaala ka na lang na minsan hindi ka na nababalikan. So ngayon patungtong tayo ng undas. Tama? So iniisip natin, baka nalimutan. Kumbaga kung tayo man ay nandoon, darating tayo sa punto ng kamatayan na wala na makakaalala sa atin. Na after 100 years, sino pa ba makakaalala sa atin? At kahit gaano nga tayo ka-powerful, kahit na gaano tayo pinangahawakan natin yung ating mga buhay, isang maalagang paalala sa atin sa araw-araw na hindi natin hawak ang ating buhay, na hindi natin kontrolado kung anong mangyayari sa ating buhay. Hindi natin alam kung pagtulog natin mamaya, hindi natin alam kung didilat pa tayo, no? Didilat pa ba itong mga mata natin? Pero kung maikli man o mahaba ang buhay natin sa mundong ito, lahat ng bagay, isa lang ang pinapaalala sa atin ng Lord, na walang permanente sa mundo. Lahat may hangganan. Amen. Lahat po'y may hangganan. At yung Abraham's journey from Genesis 12, na naalala natin mula siya, pinaalis siya ng Panginoon, na nakita niyo po, hanggang sa tinawag siya ng Lord sa isang lugar, sa lupang pangako, hanggang sa binigay sa kanya yung pangako ng Diyos. Kita natin hanggang sa natupad ang lahat ng yon, mga kapatid. Lahat po yan ay nakita natin sa journey niya, nasubaybayan natin yung kwento ni Abraham. Pero kilala natin, no? May impact yung buhay niya sa atin. Tama? Kasi plano ng Diyos ang nakasulat yung kanyang buhay sa salita ng Diyos. Maaari naman,
May nakikita tayong mga similarities sa kwento ng buhay natin sa buhay ni Abraham, o kaya na may nangingibabaw din siguro yung malaking pagkakaiba ng life natin kaysa sa life ni Abraham. Pero ang tiyak tayo, kung tayo ay na kay Kristo, ang Diyos ni Abraham ay siya ring Diyos nating mga Kristiyano ngayon. No? Yung Diyos ni Abraham, isang tiyak, ay Diyos din natin ngayon sa panahon natin ngayon na tayo po'y nananampalataya kay Kristo. So kung ikaw ay na kay Kristo, yung Diyos ni Abraham ay Diyos mo rin ngayon. So ano namang nararanasan natin sa ating buhay, nahihirapan man tayo, maginhawa man ang ating buhay, ang bottom line ng lahat ng ito, nananatiling tapat ang Diyos sa lahat ng mga ipinangako niya. Ulitin ko po, ano man ang nararanasan natin sa ating buhay, hirap man tayo o maginhawa man ang buhay, nananatili pa ring tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ipinangako. Isang pagpapatunay na sa anumang pangyayari, mapagkakatiwalaan natin ang ating Diyos sa anumang panahon ng ating buhay. Dapat din nating sundin na ang lahat ng kanyang salita sa atin ay totoo at dapat pinanghahawakan natin. Dapat pinanghahawakan natin ang bawat pangako ng Diyos, na pinanghahawakan din natin yung pangako ng Diyos, kaya katulad ng pangakong pinanghahawakan ni Abraham. So balikan natin, ano bang klaseng pangako yung pinangako ng Diyos kay Abraham, na dapat din natin panghawakan na tayo na kay Kristo na. Ang sabi ng Panginoon, Genesis 12 verse 2 to 3, balikan mo yun, puntahan mo yun. Ang sabi doon, nang pagpapalain siya ng Diyos, gagawing tanyag ang kanyang pangalan, gagawing malaking bansa, pagpapalain ang buong mundo sa pamamagitan niya, no? Dala-dala niya yung pangako na yon na sumunod, na nakita natin, sumunod si Abraham sa utos ng Diyos, na iwan ang sarili niyang lupain at mga kamag-anak niya at pumunta sa lupain ng Kanaan. Sabi ng Diyos, ibibigay ko yan sa lahi mo. No, verse 7 ng chapter 12. Totoo nga pinagpala ng Diyos sa lugar na yon si Abraham. Yumaman siya, nagkaroon siya ng maraming ari-arian, higit sa lahat mga kapatid, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Diyos. Naging tanyag yung kanyang pangalan. So paano siya magiging malaking bansa kung walang anak? So nakita natin mga kapatid, pinagpala siya ng Diyos kahit matanda na sila ng asawa niyang si Sarah, no? Wala silang anak, pero imposible sa tao syempre na sila ay magkaanak, pero akala nila kaya nila sa sarili nilang paraan. Binabalikan lang natin yung history, no po. Dahil doon nagkaanak si Abraham kay Hagar na pinangalan ng Ishmael. So nainip sila, kaya hindi sila nagtiwala sa Diyos. So 25 years pa ang lumipas bago sila nagkaanak, gawa ng Diyos ang lahat ng ito. No? Hindi na nila paraan. Ito'y gawa ng Diyos at paraanan ng Diyos. Ang pangalan po ng kanilang anak ay si Isaac, no? Pero mas importante pa rin, no, yung relasyon sa Diyos. Kaya kahit na sinubok siya ng Diyos na ihandog ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, hindi siya nag-alinlangang ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. Yung lupa, balikan natin yung lupa, wala pa rin kay Abraham. No, nung namatay si Sarah, yung asawa niyang si Sarah na nagdulot sa kanya ng matinding paghihinagpis, no, saka siya nagkaroon ng maliit na lupain na pinaglibingan pa sa kanyang asawa na si Sarah. So yan po yung kwento ng buhay ni Abraham. No, kung isipin natin, maganda pero masalimuot din, no? Maraming bagay na nakita natin kung paano siya binless ng Panginoon, maraming bagay na ipinaranas sa kanya ang Diyos na pagpapala, na kapangyarihan, na pinakamamangha naman talagang sadya, pero masalimuot din, no? Maraming blessings, napansin nyo, parang tayo, no? Nararanasan mo marahil ito. Maraming blessings, pero marami ring hirap. Masaya, pero marami ring lungkot.
Dahil yan ang buhay ng tao, no? Marami tayong pagdadaan ng hirap, marami tayong pagdadaan ng kalungkutan, at yan ay walang pagkakaiba sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Pero sa totoo lang mga kapatid, kahit anumang mangyari, ano pa man ang mangyari, hindi dapat natitinag ang tatlong bagay sa ating buhay. Ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Tulad ni Abraham, sabi po sa Roma, balikan natin. Tingnan natin Gusto ko ipakita sa inyo Roma chapter 4 verse 20 to 22. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Next verse. Kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Balikan natin yung verse 20. Hindi siya nag-alinlangan sa kabila ng mga pagsubok at hirap na kanyang pinagdaanan. Lungkot, hinagpis, hirap, no po. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin na pinagdaanan ni Abraham. Hindi madali, pero napagtagumpayan. No? At nakita natin na hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi mas lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Lalo niyang pinapurihan ang Diyos. At dahil lubos siyang umaasa, no, mga kapatid, nakita niyo po, ang pag-asa na meron siya sa Diyos. No? Andyan yung pananampalataya, andyan yung kanyang pagtitiwala, umaasa siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At sabi po sa sumunod na verse, 22, kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya totoo yun Hindi perpekto si Abraham, pero siya'y totoo. Totoong totoo. At dahil siya'y totoong totoo, naging magandang patotoo ang lingkod na si Abraham. At dahil naging maganda siyang patotoo, no, naging maganda siyang ehemplo at naging maganda siyang modelo. Yan po ang ating panalangin sa bawat isa, no, bilang isang iglesia, na tayo po ay manatili sa atin ng 3 P na meron si Abraham. Pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod. Na hanggang sa huli nating hininga ay itong 3 P ang ating mangyari sa ating mga buhay. Yan ang ating dalangin. Amen. Na hanggang sa huling hininga natin, masabi nating wala nang ibang mas mahalaga sa buhay natin kundi ang makapiling natin at maranasan natin na makasama ang ating Panginoong Hesukristo. So tingnan natin ngayon ang huling yugto ng buhay ni Abraham bago siya malagutan ng hininga. Pakinggan po natin syempre kung ano ang nais ituro sa atin ng Diyos sa huling mga yugto at huling araw bago mamatay ang kanyang lingkod na si Abraham. So pag-usapan po natin ang unang part ng ating pong series patungkol sa Death is Not the End. So ang una po nating pag-uusapan ay tinatawag nating sole heir of Abraham. Ang kaisa-isang tagapagmana ni Abraham. So yan po yung pag-uusapan natin from Genesis 25 verses 1 to verse 6. Okay? So bago yung next major stage ng redemptive history, no? Yung story naman ni Isaac at ng anak niyang si Jacob na magsisimula po sa verse 19. So pumunta muna tayo sa verse 19 ng chapter 25. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. So bago magkaroon ng redemptive history, no? Paano mangyayari yan? Siyempre, unahin muna natin. Ito naman muna pag-uusapan natin yung story pagkatapos ng buhay ni Abraham. Papasukin natin yung story naman ng life ni Isaac at yung anak niyang si Jacob. Okay? So sa verse 19,
isasalaysay po ang patungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. So ito po yung problema sa last chapter na ito ni Abraham. Kasi kung si Isaac yung son of promise, kung si Isaac yung supernatural offspring na pinagmulan, ibig sabihin, ang tanong, sa kanya ba mapupunta at magpapatuloy yung promised blessings ng Diyos kay Abraham? Okay? So, ito na po mga kapatid kung si Isaac yung promise na son of promise ng Diyos kay Abraham at kay Sarah, kung si Abraham ay galing sa supernatural offspring, bakit? Dahil ito'y galing sa Diyos, paraan ng Diyos, kilos ng Diyos. Tama? So sa kanya ba, kay Isaac ba, mapupunta at magpapatuloy yung promised blessing ng Diyos kay Abraham? E papaano kung sa chapter 25, magulat tayo na akala natin si Abraham ay ang naging anak lang ay si Ishmael. No? Pagkatapos, binigay ng Diyos after 25 years si Isaac. Ang problema, papaano kung meron pa siyang ibang mga anak? Paano kung meron pa siyang ibang anak? Okay? Paano kung meron pa siyang ibang anak? And then, babasahin natin ngayon kung ano ang sinabi doon. Mamaya-maya, pupuntahan na natin Genesis 25. Yung unang anak ni Abraham ay kay Hagar. Nasolusyonan na kasi pinalayas na sila, bata pa lang si Isaac, pinalayas na sila, mag-ina. So kaso nagkaroon pa ng ibang anak si Abraham. Okay, tingnan natin verse 1 ng chapter 25. Nag-asawa ulit si Abraham at ang pangalan ng asawa niya ay si Ketura. Okay? Sumunod na verse. Again, nag-asawa uli siya. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Ketura. Okay. So sumunod sa verse 2, ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. So again, meron po siyang 6 na anak. No? 6 na anak na maaaring ito'y sinasabi ng galing kay Ketura. Ang mga anak nila ay si Zimran, si Jokshan, si Medan, si Midian, Ishbak, at Shua. Okay? Verse 3. Si Jokshan ang ama ni Sheba at Dedan. Ang mga lahi ni Dedan ay ang mga Asureo, Letuseo, at Liomeo. Okay? Verse 4, ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanok, Abida, at si Eldaa. Silang lahat ang mga lahi ni Ketura. Ito, malinaw, itong lahat ay galing sa lahi ni Ketura. So yung passage na unang 4 na binasa natin, dito natin nakita na nag-aasawa uli si Abraham. Pero hindi po ito kasunod pagkatapos ng event ng Genesis 24. Uulitin ko po, hindi po ito ang susunod na major event pagkatapos ng Genesis 24. Hindi ito chronological na kung saan pagkatapos ng Genesis 24, ito na ang kasunod na story. Hindi po. 140 years old na si Abraham nung panahong yun. Tapos nagkaanak pa siya. Pagkatapos noon mga kapatid, 140 years old na siya. Tapos baka mamaya mga kapatid, pagkatapos ito, supernatural na talaga after kay Isaac. Ang problema mga kapatid, patay na si Sarah. Ang sumunod na lahi ay hindi na galing sa lahi ni Sarah. Ang sumunod na lahi ay galing na sa lahi ni Ketura. Itong lahat ay ang mga lahi ni Ketura. Dahil kung may sumunod pa sa lahi ni Isaac na galing sa lahi ni Sarah at ni Abraham,
maaaring hindi lang supernatural, mas matindi pa kaysa kay Isaac ang lalabas. So maaaring ang maging kasunod nun, yung kwento ng buhay ng susunod na mas matindi pa kay Isaac. Malamang hindi legal wife itong si Keturah. Kasi pag binasa niyo po yung verse 6, puntahan natin yung verse 6, 5 and 6. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa. So may ibang asawa, may ibang anak. At pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac. So ibig sabihin mga kapatid, malamang hindi legal wife si Keturah. Kasi kasama siya doon sa mga naging babae ni Abraham sa binanggit sa verse 6. At iba pa niyang mga asawa. Ayun, sa iba niyang anak niya sa ibang niyang mga asawa. Okay? So although si Abraham was a model of faith, although si Abraham po para sa ating lahat ay dapat sundan at naging modelo, ehemplo, magandang patotoo, naging hindi perpekto pero totoo, siya po isang taong punong-puno rin ng kamalian at punong-puno rin ng kahinaan sa kanyang sariling pagkatao. At dahil doon, at least sa passage na to, meron pang 6 na mga anak si Abraham na posible at pwede na gamitin ng kaaway para umagaw sa mamanahin ni Isaac. Pero sa kabila ng balakid na ito, gumawa si Abraham ng pinakamabigat na desisyon na kung saan nalubos niyang pinangahawakan ng salita ng Diyos. Balikan natin Genesis 17 verse 9. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito, ang sabi ng Panginoon. At ganun din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. Anong gagawin? Ipinamana, bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Iniwan niya. So malinaw, pinapahalagahan ni Abraham, hindi niya sinisira at hindi siya gagawa ng mga bagay na magiging balakid para sa pagpapatuloy ng covenant ng Lord para kay Abraham at para kay Isaac. Kaya sinabi po dito sa Genesis chapter 25 verse 5 and 6 na iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Pero, ano maganda doon? Bagamat lahat ng pag-aari ni Abraham binigay kay Isaac, sinabi rin ito ng servant ng Lord, sabi po sa verse 36 ng chapter 24, kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nagkaanak pa rin siya at ang anak nilang lalaki ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Okay? Naturally, mga kapatid, kung titingnan natin, si Isaac po ang sole heir, ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Abraham. Okay? Naturally, ang mana ay paghahati-hatian. Yun talaga ang normal sa batas. Pinaghahati-hatian. Pwedeng mas malaki yung sa iba, pero may parte pa rin yung iba. Ulitin ko po sa batas, paghahati-hatian po. Hindi po pwedeng isa lang. Pero pwedeng mas malaki dun sa iba, pero may parte pa rin yung iba. But this case was different. Ang pangako ng Diyos ay nakasalalay dito sa binabanggit na mga talata. Yung mga susunod na yugto ng redemptive history ang nakasalalay dito sa verse na ito. Kaya malinaw, pag binalikan nyo po, binigyan niya pa rin ng regalo ang iba niya. Di ba, syempre, ganito ang nangyari. Kung naalala nyo, si Ishmael, pinaalis. Inilayo para hindi siya maging balakid sa pangako ng Diyos na ipagtupad sa buhay ni Isaac. Ganun na nangyari kay Ishmael. At first, akala natin, syempre, niisip natin, pinagmamalupitan ba ni Sarah si Ishmael? Pero yun ang plano ng Diyos .
no? Hindi rin naman masama ang trato ni Abraham sa kanila kasi bago siya mamatay, malinaw po na binigyan niya pa ng mga regalo ang mga anak niya sa ibang asawa. Kaya lang, dito sa puntong ito, pinapunta sa lupain, sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac, yung kanyang mga kapatid sa labas. Okay? Kasi meron pa rin bahagi sa blessings ng Diyos kay Abraham na naibigay ni Abraham sa kanyang mga anak sa ibang babae. Pero yung covenant promise na tinatawag, mga kapatid, itong covenant promise ay kay Isaac magpapatuloy. Okay? Hindi po ito pwedeng makatanggap yung iba na nasa labas, yung hindi bahagi ng covenant promise, pero yung covenant promise ay pinangako kay Isaac magpapatuloy. At salamat sa Diyos kung ganun. Bakit? Kasi anumang kalagayan natin sa buhay, mayaman man tayo o mahirap, lalaki ka man o babae, anumang lahi, anumang kulay, ayan, sabi ng Showtime, hindi man tayo biologically galing sa linya ng lahi ni Abraham, salamat na lang dahil maituturing tayong tunay na anak ni Abraham sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. And this covenant promise belongs to the person na mayroong relationship sa ating Panginoon. Because of your faith in Jesus, nagpapatuloy ang covenant promise na ito para sa iyo. Anong sinabi ng Galatia chapter 3 verse 29? At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana na mga ipinangako ng Diyos sa kanila. So, ibig sabihin, ikaw ay isang tunay na anak. Iniisip natin, Lord, ako ba'y part ng blessing? Ako ba'y part ng lahat ng ito? Sa katotohanan, ikay naging bahagi mula nang ikay naging kabilang sa lahi ni Abraham dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Ikaw ay tunay na anak. Isa ka sa tatanggap ng covenant promise ng Panginoon. Hindi ka illegitimate. Hindi ka anak sa labas. You are not the son of the slave woman. You are the son of promise. Kaya nga sabi ng Lord in Romans chapter 8 verse 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo, kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Mga kapatid, ikaw ay tagapagmana. At bilang mga anak, ikaw ay tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo na magmamana ng pagpapalang inilaan niya para sa atin. Marami tayong pagtitiis. Marami tayong pagdadaan ng hirap. Marami tayong pagdadaan ng pagsubok na maaaring makapagpabigay ng ating pagtitiwala, ng ating pananampalataya at mawala tayo sa pagsunod. Pero sa katotohanan, mga kapatid, kailangan nating makita na sa gitna ng mga pagtitiis natin, katulad ng pagtitiis na nangyari noon kay Kristo, sa gitna ng maraming mga problema, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama ni Kristo. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating sakripisyo, lahat ng ating ginagawa, pagpapakahirap, lahat po ito ay pararangalan pagdating ng araw kasama ni Kristo. Lagi nating iisipin na ako'y tagapagmana ng Diyos. Papaano yun, pastor? Tagapagmana ako, no? Na meron ding blessing na naghihintay para sa iyo. You are part of God's covenant promise. At sinasabi ng ilan, pastor, kay Abraham lang naman yan eh. Nilinaw ng Panginoon, balikan mo yung Galatia chapter 3 verse 29. At dahil ngayon na kay Kristo ka na, kabilang ka na sa lahi ni Abraham.
At ang lahi ni Abraham ang siyang makakaranas ng covenant promise ng Lord. Ikaw ay isang tagapagmana ng ipinangako ng Diyos sa iyo. May blessing, mga kapatid. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, si Isaac ang tagapagmana ni Abraham at patuloy na mararanasan natin hanggang sa dulo ng sandaigdigang ito. Darating at mararanasan mo ang pagtanggap ng pagiging isang tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. At ngayon ikay anak na, no? Ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang ito. Kaya anumang kalagayan natin sa buhay, anuman ang dinadaanan mo, mayaman ka man o mahirap, anuman ang pinagdadaanan mo, may tuturing. Hindi ka man galing biologically sa line ni Abraham, may tuturing kang tunay na anak ni Abraham sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Death is not the end. This life, no, yung mga problems natin, hindi ito katapusan. Sinasabi nila na ito na, wala na, ang hirap, panay hirap, panay dusa. Mga kapatid, hindi ito ang tunay nating destinasyon. Hindi ito yung lugar na dapat nating sabihin na, pansamantala lang lahat ng ito. Iiwan din natin ang lahat ng ito. Wala naman din tayong madadala pagdating ng araw. Let's look forward sa gagawin ng Panginoon after this. Kamatayan ay simula pa lang ng magandang buhay na harapin natin. Simula pa lang ng mas magandang buhay kasama ang ating Panginoon. Marami tayong pagdadaanan, maraming hirap, maraming kalungkutan. Ganyan ang buhay ng tao. No? Pero kahit anumang mangyari, hindi dapat natitinag ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Panginoon. No? Kahit maraming pagsubok ang dadaanin, mabigat, madali, mahirap, lahat ng yon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na lalo tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Dahil hindi na natin pwedeng sabihin, bakit Lord, anak ako ng Diyos, pero ang dami kong mga pagsubok, ang dami mga pinagdadaan ng hirap. Lahat po ito'y normal at pansamantala lamang. No? Tandaan natin, anuman ang nararanasan natin sa buhay natin, nahirapan man tayo o maginhawa man ito, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mananatiling tapat sa Kanya mga ipinangako. At mapagkakatiwalaan mo siya sa anumang panahon. At dapat nating makita yung mga pangako ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Tayo pong lahat ay sandaling mananalangin bago tayo dumako sa ating Lord's Supper. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Hindi dahil kami ay tagapagmana. Nagpapasalamat kami dahil kay Kristo. Salamat dahil hindi namin deserve ang lahat ng aming tatanggapin at tinatanggap sa buhay. Pero nagpapasalamat kami, Lord, dahil andyan ka palagi. Ikaw ang Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng iyong mga ipinangako. Anumang nararanasan namin sa aming buhay, isa ang aming dapat panghawakan. Na kami yung anak, na kami bahagi na tagapagmana na mamanahin ni Kristo Jesus. Salamat dahil tinuturuan mo kaming panghawakan ang mga pangako mo, O Diyos, kahit sa mga huling sandali ng aming buhay. Alam namin, Lord, hindi permanente ang mga nangyayari sa amin. Alam namin, Lord, na marami kaming pagdadaanan pang pagsubok. Pero Lord, looking forward kami dahil may Diyos kaming nangangalaga at Diyos naming mapagkakatiwalaan. Anumang hamon, anumang pagsubok ng aming buhay, tulungan mo kami, Lord, na lalo kaming kumapit, manampalataya, magtiwala, at sumunod sa iyo, Panginoon.
Katulad ni Abraham, sa gitna ng napakaraming sunod-sunod na pagsubok, nakita namin ang napakahalagang pagpapatunay na mas mahalaga pa rin ang relasyon namin sa iyo. Na kahit na kami sinusubok, katulad ni Abraham, handa pa rin siyang magtiwala at marampalataya sa iyo. Ang buhay ni Abraham ay maganda pero masilimuot din, Lord. Maraming blessings na dumating sa kanyang buhay pero marami ring hirap. Masaya pero marami ring kalungkutan. Pinaunawa mo sa amin na ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay hindi permanente. Ito'y pansamantala lamang. At alam namin, Lord, darating ang araw, darating ang panahon, kami po bilang iyong mga anak ay haharap sa iyo at hindi matatapos sa kamatayan ng aming buhay. Bagkus ito po'y pasimula pa lamang. Kasama ka ng isang buhay na masagana at punong-puno ng ligaya at kagalakan sa aming mga puso. Salamat dahil kami nakakilala kay Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang mensaheng ito. Salamat dahil kahit hindi perpekto ang buhay ni Abraham, pero naging totoong-totoo siya. Naging magandang patotoo at naging isang mabuting ehemplo at modelo. Yan po ang aming dalangin sa bawat isa na naririto sa live broadcast. Natulungan niyo po kaming manatiling nagtitiwala, nananampalataya, sumusunod hanggang sa huling hininga namin. At masabi naming wala nang ibang mas mahalaga sa amin kundi ang makapiling kayo aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Lord. Sa gitna ng huling yugto ng buhay ni Abraham, tulungan mo kami na mas lalo naming maunawaan ang nais mong ituro sa amin sa huling bahagi ng chapter ng life and journey ni Abraham. Maraming salamat, Lord, sa aming pag-alala sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay mas lalo naming makita ang biyaya, pag-ibig, katapatan mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula nang iligtas mo kami, bayaran ang kasalanang dapat kami ang magbayad. Pero binayaran mo na buhos ang iyong banal na dugo para sa katutupad at pagkatutubos ng aming pong mga kasalanan. Salamat, O Diyos. Looking forward kami sa iyong muling pagbabalik at alalahanin namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At alam namin, Panginoon, ikaw at ikaw pa rin ang nananatili naming buhay na Diyos. Diyos na napakabuti. Diyos na mapagmahal. Diyos na tapat sa aming lahat. Maraming salamat. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroon pong tinapay at saro, ihanda po natin. Tayo po'y dadako sa ating pong Lord's Supper. Po, taas po natin ang ating mga tinapay. Meron po tayong tinapay at meron po tayong saro. Ayan po. Ito yung saro. So, sa pamagitan po nito ay ating aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya, ipinagkaloob niya ang kanyang katawan na pinaghati-hati para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. At ito pong sarong ito ay nagsumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na kung saan ang naging dahilan para tayo'y malinis, mapatawad at mabayaran ang ating mga pagkakasala. Kunin po natin ang tinapay. Taas po natin. Sige po, taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon. At tinuturo ko naman sa inyo noong gabing traidorin ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin. Taas po natin ang saro.
Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, ating balikan at alalahanin, no, na sa tuwing iinumin po natin at gagawin ng pag-aalalang ito po ay patuloy na makita natin ang bagong kasunduang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Opo, got excited tayo dahil alam natin sa ating ginagawa, ito po ay inaalala natin, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa lahat ng tumutok sa ating unang bahagi po ng ating series ng Death is not the end, Genesis 25. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan tayo ng Diyos, at patuloy na magamit tayo na po sa kanyang kaharian. At patuloy na 30 ang ating panghawakan, tulad ng life ni Abraham, pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Kung nais mo maging daluyan ng pagpapala, at nais mo sumuporta sa gawain ng Panginoon, mamaya ipa-flash natin sa screen kung paano ka magiging instrumento ng Diyos para suportahan ang gawain ng Panginoon. Maraming salamat. To God be all the glory. At patuloy tayo nagpapasalamat dahil kahit na nagkaroon tayo ng technical difficulties, tayo po ay naririto para po ipagpatuloy ang mensahe ng Panginoon na pangangaral ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Maraming salamat. Glory to God. God bless you. To God be all the glory.